Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi sa inyo. Hello Philippines, hello world. Hello. Ano ba? Sounds familiar. Ang taas na energy. Oo Ang nga, taas taas na talaga. energy, Para kaya, paano diba? ko mamamatch yan, Oo di ba? nga naman, di ba? Pero hindi, okay yan. Kayang-kaya mo yan, attorney. Gusto ko yan para, buhay ang dugo. Buhay na buhay ang dugo natin. Of course, Abogado de Campanilla. Yes. PG Galang, and of course, yours truly, Mare Yao. Yeah. Kamusta na po kayong lahat? Attorney? Mabuti naman ako. Ikaw, Mare. Ako mabutete. Huwag naman, sexy-sexy mo. Oo, di ba? Pataba tayo ng pataba. Alam mo, nakakatuwa, attorney, ha? Kasi syempre, kaya tayo Hello Philippines, Hello World, dahil maraming nakasubaybay sa ating mga OFWs. Yung mga nagtatanong nating mga OFWs patungkol sa batas. Oo. Dami yan. Oo. Ang bayani ng ating bansa. Bagong bayani. Bagong bayani ng ating Yan, bansa. okay. Sabi nila, buhay pa sila. Kaya nga po, bagong bayani dahil kayo po ay nagbibigay ng dollars, ng remittances through all your remittances. Kaya ang ating bansa ay nagkakaroon ng dagdag na income from outside. Actually, parang kaya minsan, kunyari kahit na merong krisis sa ekonomiya, Yes. parang sa ibang mga bansa, ang Pilipinas, kahit papano, hindi tayo masyadong nalulugmok sa kahirapan dahil sa ating mga bagong bayani. That's true. If I remember it right, panahon ni Ramos yun. Yes, diba? Yung talagang, Pero tayo parang steady lang, diba? Oo, kasi nagpasalamat ang Presidente Ramos that time dahil nga buti nga daw nasalo tayo ng ating mga bagong bayani. Doon nagsimula yung bagong bayani. Oo. Kaya they're amply protected, kaya meron tayong mga sariling mga departments ng gobyerno, Yes. madaming mga ehensya na talagang ang kanilang main concern lang ay paano matulungan, masuportahan at maprotektahan ang ating mga OFW. That's very true. And of course, pagdating sa OFWs, dalawa yan. Isang land-based, isang sea-based. Oo. So, ang ating programa, may programa ko for sea-based for seafarers. Grabe ka Oo, talaga, sa Maria. PTV Channel 4 for 16 na talaga years. sa langit. Ang dami mo natutulungan. 16 years tinutulungan natin ng mga OFWs natin ng mga seafarers. Kaya, go tayo dyan. Speaking of seafarers, kasi meron tayong bagong kaso na nakita ko, nasilip lang natin kanina, di ba? Tatalakay, unang-una. Tatalakayin natin yan maya-maya lamang. Pero kung kayo po ay may mga katanungang legal para sa ating abogado de Campanilla, Attorney PG, pwede ho kayong tumawag at mag-text sa 0954-310-0331 sa mga Globe users, and para sa mga smart users naman, it's 0961-770-8807. Kaya tawag na o mag-text na. Okay, ang ating first question. Oo Sige nga, ito attorney. nga, sa OFW Ito na. nga. Ito Si na. Ira, 34 years old, ng Malabon City. Hello po, humihingi lang po kami ng advice. May kumuha po sa amin na agent papuntang Greece. Pero hindi po nasunod ang kontrata namin. Ang placement fee po dapat ay katumbas ng isang buwang sahod. Pero ang actual na sahod na binibigay sa amin ay mas mababa kaysa sa nakasaad sa pinirmahan naming kontrata. Bukod pa po doon, lahat ng processing at ibang bayarin ay ginawa sa labas ng agency at walang ibinigay na resibo. Ano po kaya ang dapat na ikaso namin or legal action na pwede naming isampa laban sa kanila? Maraming salamat po. Attorney. Ay, marami, di ba? Kasi kasama yan sa sakop ng illegal recruitment at saka sa batas, yung mga ganyang mga gawain, galawan ng mga agents, kumbaga, ay may mga penalties yan sa kapupunta sa Department of Migrant Workers. DMW, headed by a very, very good secretary. Sa totoo lang, magaling yung secretary niyan. Sino ngayon? Si Secretary Hans Kakdak. He is very good. Noon pa yan, nagsimula siya OWA, Undersecretary, naging OWA, naging
ngayon DMW Secretary. He is very good, sa totoo lang. Okay. Hats off ako dyan sa Nakakatuwa naman yan na meron akong mga nalalaman na mga magagaling na. Although alam mo, magagaling naman talaga yung mga karamihan ng ating mga public parang hindi ako sure dyan. Hindi ka sure? Parang sa akin, nabibilang ko lang sa daliri. Ba yung mga unsung heroes? Sige. Marami. Let us be positive. Yes, okay. positive. Sige. Go tayo dyan sa positive. Sige. Na yan, ha? Anong pangalan niya ulit? Si Ira. Ira. Pumunta ka sa DMW. Correct. Doon, sanay na sa mga ganyan, mga problema. Yung nilahad mo sa amin, sadly, madalas mangyari yan. Totoo. Madalas mangyari yan. Ang illegal recruitment is non-bailable, di ba? Yes. Tsaka, krimen yan. So, kung meron ka pa kung sino yan, address, ganyan. Yan. Ikalap mo na lahat ng mga meron ka at dumuloy ka na sa DMW. Correct. At kung yan ay napatunayan, ipapasarado yan ng DMW. At huhulihin yung agent na yan. Yes. Talagang huhuli. Alam mo, they're very fast, no? Fast sila mag-action dyan dahil I've been working with a lot of OFWs for the last few years of, being part of broadcasting. So, talagang pag sinumbong mo dyan, automatic yan, pupuntahan nila yan. Dapat lang, kasi kaya nga, di ba, yung sa first part ng ating program, sinabi na natin na parang they're our new heroes eh. Yes, that's so, true. talagang mabilis talaga yung aksyonan dahil hindi pwedeng hindi sila maprotektahan. So, go to DMW, may labang ka dyan, lalo na kung may kontrata ka, pumunta ka sa kanila para makakuha ka pa ng mas maraming proteksyon at mabayaran ka sa kakulangan. Check mo kung registered dyan. Isa pa yun. Dami dyan, hindi lisensyado. That's true. Yun ba, recruit na ng recruit. Napapalaki kaso nun. Yes, totoo. Okay, eto na. Meron tayong caller from Santa Rosa, Laguna, si Raven. Hi, magandang gabi sa iyo, Raven. Si Mariaw ito at si Attorney PG. Good evening, Raven. Magandang gabi po. Hi, Raven. Ganda na pangalan niya, Raven. Raven, gutom ka? Hindi naman po. Okay. Kasi parang nasasad ako. Kasi gabi na eh. Paus lang. Nagugutom na siya. Paus lang. Hindi siya kumain. Parang wala siya masyadong lakas. Baka lalata ka. Anong problema mo? Go ahead, Raven. Good evening. Gusto ko lang po sana ibigay kung anong pwedeng gawin. Kasi po, yung isang kasamahan ko, umamin po siya na may kinuha siyang unit sa company namin. Okay. Tapos po, kaso nga lang po, ang inano ng company namin, hindi naman siya nakatinda. Parang may picture lang po siya. May picture lang po na nakita yung unit. Kasama siya. Ang inano po parang 6 units. Umamin po siya sa company na nilabas siya ng 30 na unit. Ano yung unit? Unit, ano yan? Sasakyan, laptop? Aircon po. Aircon po. Aircon, 30 units. Paano niya nabuhat yung 30 units? Paano yun? Para pong may siya, may kasabot po siyang tracker. May tracker. Okay. Parang napaka-sophisticated naman ng iyong kasama. Sige. Okay, so nahuli siya dahil nakuhanan siya ng litrato at nailabas niya ang 30 units na aircon. Parang nakita lang po sa litrato. Ano lang po, 6 units CCTV? Hindi po, picture. Picture, okay. Saan picture? Sino nakakuha ng picture? Para yung kasamahan niya po. Kasamahan niya. Ngayon, anong problema natin, Raven? Ang ano ko po sana, kasi umamin po siya. Ang inaano po sa kanya. Kanino siya umamin? Doon po sa company. Umamin siya. Kaso nga lang po, ang inaano niya po, yung 400 units, parang hindi ko ibintang sa kanya. May 400 units pa? Ano ko 30 units lang? Hindi po. So parang ang nangyari, nung umamin siya sa 30 units, pinagbintangan na siya doon sa 400. Yes po, yun po yung nangyari. So anong concern ka sa kasamahan mo? Yes po, para, ano po ba siya? Pwede po ba siya maging yung accountable dun sa 400 units? Well, kailangan may ebidensya yung magsasabing kahit yung sa 400 units, siya rin ang pero siguro, wag na nating sabihin yung 400 units. Sa 30 units na lang. Yung ba ay may bearing, attorney? For example, sa
kinuha mong, sorry ha, baka ang term dito is baka theft na Oo. pagnanakaw, no? Pagnanakaw na Pagnanakaw na kasi ito, no? Ang pagnanakaw ba ng isang unit at pagnanakaw ng 400 units ay magkaiba? Yes, in terms of cost. Kasi ang theft, nag-iiba ang penalty pag depending on yung kung magkano. Okay. So, ibig sabihin, pag yan ay naikargo sa kanya, Mas hahaba mataas. ang sentensya niya. Mahaba ang sentensya niya. Okay. Pero yung sinasabi natin ngayon, attorney, para sa kaalaman ni Raven, kung umamin siya sa 30 at nakuhanan siya ng picture sa 30, yung ebidensya siya. Parang ano lang po, 6 lang ang nakuha nun sa kanya na picture. 6 lang. 6 ang nakuha. Raven. Nalilito ako. 6 ang kanyang, ang 6 ang may picture, ang may ebidensya. Yes po, yun lang po. Pero isang nung picture lang po. umamin siya nung umamin na siya, sinabi niya 30 pala yung nakuha niya. Yes po. Tapos nung umamin na siya sa 6 ang may ebidensya, umamin sa 30, tapos biglang sinabi nung employer, di ikaw rin ang kumuha ng 400. Parang nag-conclude na siya na kaya pala may nawawala sa amin dito dahil ganito at hindi nagtatali ang inventaryo dahil ganito, sa'yo ko ibibintang. Pwede ba Modus yun? mo pala yan. Hindi. Well, okay. Masisisi mo ba ang kumpanya Na mag-isip ng gano'n. mag-isip ng ganun? Ang sagot, hindi. Diba? Pero, ang pag-iisip at ang patunay, Magkaiba. magkaiba. Okay. So, meron ba silang patunay na yung kasamahan mo ay ang kumuha talaga, ang merong kasalanan, o siya talaga yung kumubra, kumbaga, nung 400 units, apart from, Wala po Baka naman kasi, ito lang ha, ito Raven ha, hindi kita tinatakot, hindi ko tinatakot yung tao na ano mo. Pero, malamang ngayon na nalaman nila kung medyo sino, pwede kasing mag-imbestiga ang mga pulisya doon. Lalo na pag ganyan, makikita nila ngayon na may saka-saka na yan. sabihin mo sa kaibigan mo, namin gano'n, I'm calling for a friend. Hindi ikaw yan, Raven, ha? Yes, Diba? po, Hindi ikaw, okay. So, may abogado na ba ang iyong kaibigan? Dapat may abogado siya. Kasi yung pag-amin niya sa employer, parang hindi ata rin masyadong... Na-coach. Hindi Hindi nabigyan ng proper mentorship. Ang ano pa naman kasi... Pero, subalit datapwat. Sige. Ang nagsasabi ng tapat Sa bagay. ay dapat. Oo. Tama. Sabi, di ba? ang ano naman po ng employer, kasi po, yung kaibigan ko po din po, siya po yung nagsumbong dun sa employer namin. Yung kasamahan namin, is naglalabas na napakaraming unit. Ganito yan. Pagka nag-imbestiga ang pulisya, kasi nag-police beat ako dati as reporter So medyo alam ko yung galawan ng mga ng mga pulisya Na-report na ba yan sa police, Raven? Parang po. Yun. Ayan na. Hintayin nyo na lang kung ano magiging niyan kaso. resulta Kasi ng investigasyon. prosecutor na ang gagalaw dyan Gagalaw dyan. Ang maghihintay na lang ang kaibigan mo ng PI. Ano yung PI? Preliminary investigation. Nagulat ako sa PI Sabi ko, ano yung PI? PI. Yan ang tawag namin doon, di ba? Nagulat ka, no? Nagulat PI. ako. Sa mga abogado, ang PI ay preliminary investigation. Pero bago ka Raven, makasuhan sa korte, dadaan ka muna sa preliminary prosecutor. Raven, actually, baka wala na tayong magagawa. Pero siguro ang magandang itanong natin ngayon kay attorney, sa kaninang tinanong ko, malaki ang diferensya ng isa sa 400 na units. Dahil kahit magnakaw ka ng isa, ito lang ang penalty mo, and 400, mas malaki. Okay. Yun yung sigurong dapat mong malaman. Ngayon, kung sinong umamin at kanino, baka sa investigasyon, lumabas yun. Yun nga, sabi naman ng employer namin, kung mahuhuli daw po yung naglabas ng 400 units, gagawin siyang state witness para hindi siya na siya makatuwan. Nako, uso ngayon mga state witness. Okay, ang state witness is the one who is least guilty at walang kaso na wala siyang prior record. So kung yung kaibigan mo ay walang prior record involving moral turpitude at
it appears that he is the least guilty. Anong ibig sabihin nun, Raven? Ibig sabihin, ikaw ang pinakamaliit na partisipasyon Least guilty. doon sa nangyaring krimen na yon. Ay, pwede kang maging state witness. Pero, again, subalit tatapwat. Pag ikaw ay state witness, dapat malinis din ang record mo. Yes. Ito yung unang-unang beses Na, na a-appear ka. Nakuha mo, Raven? Yes, oo. Okay po. Okay. Parang po yung kaibigan ko, siya po yung laging nakakahuli ng mga nagnanakaw ng unit. Siya ang laging nakakahuli. Yan po, siya pa yung laging Bakit nagsusumbong. naman kumuha din siya ng Oo anim? nga. Yun nga yun po, sabi ko nga sa kanya. Huli niya. Sabi niya sila lang? Ba't Oo ako wala? Oo nga. Nako. Ano Baka ba yun? 30 units, baka naman saksakan ng Oh, unit sa hindi, lugar. okay. Yung aircon eh. Hindi sorry lumalabas sa pagkamanang ko talaga. Hindi porke ginagawa ng ibang tao, gagawin mo rin. Lalo na kung mali. Di ba, Raven? Yes po. Ano po yan? Tinatanong niya po, kung pwede daw po yun maging magkaroon ng bail. Okay, Yes, bailable ba yan? Theft is bailable. Theft is bailable. Magbabayad ka lang ng Depende yan. Meron na ngayon schedule. Meron niyang chart. bracket. May bracket yan. Yan. Sige. Okay. So, meron ka pang gustong tanungin, Raven, para at least kahit paano, may alam kayo sa batas. Parang parang halimbawa po yung naging statement na parang hindi naman siya umamin talaga ng 400. Hindi. Kung maituturo niya kung sino yung talagang may sindikato ng 400. Kasi 400. Ang nangyari ko po kasi noon po, nahuli yung nagkaroon na ng preliminary investigation, yung isang sinumbong niya na kaso nga lang po, ang problema, yung brother, hindi sinusumplong yung tao sa loob ng warehouse. So ngayon parang siya ang gustong, ikaw na, isuplong mo na kung sino talaga yung, niya. Pero nagbigay na po siya ng pangalan ng mga tao na involved. Sige, Kaso nga lang po, alam na ng public prosecutor niya kung paano gagawin. Kung wala siyang abogado, pwede siyang pumunta sa PAO. Public Attorney's Office. Yan. Para mapagtanggol siya. At kasi, wag nating i-discuss on air yung iyong kaso. Kasi, ang magandang mabigyan ka ng tamang advice, yung nakakita ng dokumento lahat, no? Ang PAO kasi, kunyari, kung state witness, it's now between your defense lawyer and the public prosecutor. Magkakasundo sila na. They will determine kung talagang qualified yung kaibigan mo. At saka siguro maganda dyan, habang nakikipag-usap yung lawyer, pwede ka na maghagel, sige, gagawin ko ito, pero baka pwedeng ganito. Babawasan Ayan. Na-gets mo, Raven? Yes po. Pero bawal pwede mabawasan yung page. Friend mo, ha? Bawal yan, ha? Sige. Thank you, Raven. Salamat. Thank you. Talaga na aircon. Diba? Ulitin natin, hindi porke lahat ginagawa ng isang tao, lahat sila gumagawa, at mali yung ginagawa, sabay ka rin. Nainggit. Naki-join. Oo nga, nainggit. Kakalurky, Dating whistleblower, tapos biglang siya ng... Oo nga. Sige, eto na. Si Nestor naman, 36 years old, attorney ng Valenzuela City. Attorney, may umutang sa akin na 30,000 at nag-issue po siya ng cheque ng 50,000. Pero tumalbog dahil closed account. Pag tumalbog, closed account, iba rin yung DAIF, yung denied due to insufficient funds. Pero itong sa kanya is closed account. Pero ang utang lang sa kanya, 30,000. Pero inisyu siya 50,000. Bakit discounting ang ginawa. Okay. Hindi na rin siya nagparamdam. Hindi po ba ipadala, or pwede po ba ang ipadala ang demand letter via email or messenger? Uusad rin ba ang kaso kung di siya sumagot? Kailangan pa ba ng abogado kahit na maliit lamang ang halaga? At dapat bang 50,000 ang habol ko base sa cheque? Ay, magagandang tanong. Ayan. Actually, maganda yung mga tanong. Magaganda yung tanong. Okay, himayin natin. Sige, una,
Pwede bang ipadala ang demand letter via email or messenger? Yes na ngayon. Ngayon, yes, na. Yes. Akala ko ngayon dapat mga versional. Hindi. Tapos, ginaganyan pa yung newspaper para makita yung oras na binagay mo, ganyan. Ayun, pwede. Under the Philippine Commerce Act natin. Meron ngayon, na. na pwede na yan. Yung mga, ang problema, hindi yung pagpapadala. Ang problema, ipatunayan na natanggap. Kaya nga. Kasi pero anong mas mainam na gawin? Okay, kami. We send via email kung alam namin yung email address, Okay. kung alam namin yung messenger. Pero syempre, paano mapapatutunayan na talagang natanggap? Correct. 'Di ba? So, sinasabayan na rin namin ng actual Ng hard copy. ng hard copy. Na nakasend via LBC or Courier. registered mail. 'Di ba? Kasi ang promote pa talaga si attorney, si LBC. Sino pa ba? hindi kasi ang LBC is one of the accredited na mga courier service ng korte ngayon. Sige. Okay, diba? So, pwede yon. Ang problema hindi papapadala. Ang problema yung pagpapatunay na natanggap. Correct. Kasi ang demand letter has to be received para umandar ang inyong Okay. so there are ways to prove that it has been. So pag ganyan, pag Example to prove lang, ha? pag email, sige, usually you have read receipts. I-on mo yun, I don't know, di ba? On mo yung tracker ngayon, di ba, sa mga email, tracker. Paano yan? May tracker. But yun nga, pagdating mo sa korte, kailangan mapatunayan mo na ito yung nangyari. Kasi, bakit? Pag hindi niya na-receive yung demand letter, maaring mabaliwala yung kaso. Yes. Ayan. Okay. Yes. Ang tanong, kung nagbigay ka ng hard copy ngayon, at hindi siya ayaw niyang tanggapin yung iyong demand letter, ano Any mangyayari? responsible person na meron nakalagay sa rules of court ngayon dyan, kasi laging nagiging problema ngayon yan sa atin ngayon eh. Ayaw ko tanggapin eh. Oo. Ayaw ko pirmahan. Laging ganyan, 'di ba? Kaya yung mga tao nakakaiwas sa kanilang mga obligasyon. Correct. Dahil iiwasan lang na ang pagtanggap. Our new revised rules on civil procedure has more or less solved that problem. And yung mga alternative service, yung mga pag naibigay mo na sa isang responsible na tao, kunyari, kumatok ka sa gate, tapos ang naiabot mo, alam mo na kapatid o asawa, okay na yun. Sabi kasi pag silip pa lang, sabi mo wala ako. O sabihin mo, wala ako. Tapos pag ganyan, Okay. hindi na. Okay. Or iniwan mo na lang sa gwardya. Okay. Pwede yun. Yung iniiwan na lang sa gwardya. Oo. Kunyari, subdivision. Diyan na sa mga subdivision. Ay, ngayon meron ng video, may kuha pa ng picture, meron pang newspaper, kailan ko pinadala. Yes. Ganun may yun. ngayon. Kasi diba ang problema, kunyari ko ang gusto mong i-demand natin nasa loob ng isang striktong subdivision. Nako, ang sikip. Ayaw. Oo. Sikip So kahit sa ating sa rules of court na yun, kung iiwan mo yan sa gwardya at susundan mo yung procedure na yan, yung mga kailangan, Yes. that is good enough. Okay. Ngayon, uusad ba ang kaso kung hindi siya sumagot? Oo. Uusad. Okay. Basta sa tanggap. Okay. Kailangan ba ng abogado kahit na maliit lang ang halaga? Ayan ang maganda. May small claims. Diba? Oo, tama. May small claims. That's 1 million and below small claims Or yan. 50,000. Ang tanong ko, yung bang kanyang cheque, actually criminal case yan, ha? Pwede, BP22. Although ang BP22 is a very a hybrid kind of. Yes, that's true. Hybrid siya. Pero kung 50,000 lang kasi, magbi-BP22 ka, mas mahal pa docket fee. Yes. Mas mahal Kaya wag pa. na. Wag na. Small claims ka na lang. Oo, small claims ka na lang. Walang halos filing. Pero pwede yung small claims na yun, as a proof, yung 50,000 Yes, na yan. oo. It's a very valid proof. Mabilis lang yan. Mabilis lang, summary proceedings lang yan, di ba? Summary. Papel lang ang umaandar dyan. Papel lang. So, kung ako sa'yo, mag-small claims ka. Ang bilis lang ng small claims, mabilis diba? lang nun, oo. Less than 3 months, I think. Yes, kasi nga, ang dyan is para ma-declog ang docket ng ating. Kasi paano nung reklamo ng mga tao ngayon Correct. sa Pilipinas? Pero kasi, ang bagal ng hustisya. Yung regular procedure na BP22 na criminal case, mga 10,000 years eh. Yes, kasi mag-BPI. Ayun, naman ako PI. Preliminary investigation Okay, may tayo. PI pa tayo. Sige. So, small claims ka lang, Small claims ka friend. na lang dyan. At hindi mo kailangan ng abogado. Yes. No need to pay. Oo. So, solid na 50,000. Kasi kung may abogado Ay, teka pa, muna. mas mahal ka. 50,000 daw ba yung pwede niyang makuha? Yun naman ang usapan. Base doon Kasi yun ang daif eh. Yun ang close account eh. So, kung magkano yung amount doon, yun din ang kukunin. Yun ang kukunin mo. Very good news yan sa'yo, ha? Ito si Marco, 36 years old ng Quezon City. Attorney, AU is Australian, am I right? Yes.
AU is Australian citizen na ang kaibigan ko at gusto siyang gawing executor ng will ng parents niya dito sa Pilipinas. Legal po ba yon kahit na hindi na siya Philippine citizen? May risk din po ba kung magreklamo ang kapatid? Ano po ang proseso? Hindi ko makita, my friend. Proseso at gastos para dito. Magandang tanong. Okay. Ano executor? Ang executor is, kunyari ikaw, magwi-will. Diba? Tapos madami kang may iwang properties, diba? Usually, magne-name ka ng taong responsable para ma-fulfill ang gusto mo sa iyong will. Para maibigay yun sa iyong mga pagmamanahan. Sino ang nagsasabi na sino ang pwedeng mag-assign ng executor? Pag executor, it is the decedent himself, meaning yung namatay. So, will niya. So, kunwari, gusto ko kay son number 3. So, pwede mo sabihin, sa aking pagkamatay, ang gusto kong executor ay ang aking anak na si ganito. Pag walang nakasulat? Pag walang nakasulat at meron kang will, ang tawag doon, mag-a-assign ang korte ng administrator. Yun ang difference ng executor sa administrator. Basically, pareho lang ang trabaho nila, pero ang executor is the one chosen by the court. By the decedent. Ay, by the person who died. Oo, tawag mo yung decedent. Pero yung namatay. Yung administrator is, kunyari, hindi na-qualify yung executor for some reason or another, then an administrator, kung may will. Okay, this case, ang parents niya ang nagsabi na yung anak na nasa Australia ang magiging executor. Okay lang yun kung hindi Filipino citizen. Okay lang. Ang Walang problema ay kailangan resident ng Pilipinas. Kasi paano ka naman, kasi you have to be able to, kasi ang will, medyo matagal ng proseso yan, pinoprobate pa yan bago yan. Ano? So, paano kung hindi na siya dito pero gusto niyang umuwi? Example lang. Actually, it's up to the discretion of the court kung papayagan yan. Wala ka makikita ngayon sa ating mga batas na bawal ang non-resident. But usually, it's the court who will actually approve the executor. And usually, the court would want that the executor or the administrator be a resident for practical purposes. Kasi syempre, di ba sila yung, kung wala ka dito, paano yung mga orders namin? Sinong gagawa? Sino tatanggap? I see. Ngayon, kung mapatutunayan ng iyong kapatid, Taga-Australia na kaya niyang gawin kaya niyang gawin yan, baka naman pumayagan ko. Okay, got it. So, may risk daw po ba na magreklamo ang mga kapatid? Kung ang gusto, syempre, gusto nga ng parents yung nasa Australia. So, pwede bang magreklamo ang kapatid? Nangyayari yun, they will oppose. They will oppose the appointment of the executor. But, pag inoppose yan, maghihiring kayo sa court. Bakit ayaw nyo yun sa kapatid nyo? Tapos ganyan. So, there's the oppositor ang tawag namin doon. Pag ganon, up to the judge na yan kung, sige, sino sa inyo ang mas So, it will be the judge decision already. Although, if already named in the will, medyo mabigat yung, syempre, you have to di ba? Only up to yung, kung talagang sobra yung dahilan. Pero kung all things being equal, siya na lang. Siya yung gusto nung namatay. Okay, alright. Anyway, ang ganda ng tanong na yan. Gusto ko yan. Mga bagong questions na talagang kapupulutan ng maraming aral ng ating mga nanonood. Although, alam mo, sasabihin ko to, parang ngayon kasi with the train law, na maliit lang estate tax natin So minsan wala ka nang, mahirap ang will, actually matagal bago matupad yun 3 years. Anyway, magandang pag-usapan yan sa susunod na episode natin. Anyway, wala na tayong oras. Ang dami nating mga... At least nakatatlo tayo. Kasi ang daming gusto... Alam mo, sa isang kaso, daming sanga-sanga. Oo nga. Yun ang maganda doon. At marami sana kayong natutunan sa amin ngayong araw na ito. Hanggang sa susunod po, ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako pa naman yung abogado de Campanilla, si Attorney PG. Hanggang sa muli po. Bye-bye! Bye!